Magandang umaga po sa bawat isa. Ay, mahina. Parang gutom pa kayo. Ay, ganda. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Ayun, medyo nabuhayan. Ano? Kayo ba Kayo po ba ay antok pa? Opo. Okay, so ngayon ay tayo ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. At nais ko po na ang iyong pandinig ay maging attentive sa kanyang salita. Amen? Okay? At ayoko po na may makita na patulog-tulog at ahaba tayo. No? Alauna tayong matapos sa ating preaching. Gusto niyo ba yan? Okay, so tayo ay magsimula na. Tayo ay tumayong lahat. At tayo ay magbasa ng Biblia. At ang ating pong teksto na ating babasahin ay sa Ephesians chapter 6, which is our theme. Our theme, ating basahin ng sabay-sabay. No? Okay, ready? Begin. Battleground, spiritual warfare. Okay, sa ating basahin po, Ephesians chapter 6, beginning verse 10 down to verse 12. Okay, if you have a Bible, okay, amen. Ating basahin mo na sabay-sabay. Ready, begin. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness. Tayo po ay manalangin, tayo po yumuko. Aming Diyos na banal, kami Panginoon ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga pong ito, Panginoon. At kami, Panginoon, ay inyo pong gabayan, tulungan, Panginoon, na maintindihan po ang inyo pong mga salita. Kaya, Panginoon, patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakamali, Panginoon, kami po'y inyo pong gawing karapat-dapat sa umaga pong ito, O Diyos. At, Panginoon, ang inyo pong lingkod na gamitin, Panginoon, ay itago niyo, Panginoon, sa inyo pong likuran upang kayo, O Diyos, ang siyang mahayag at makita sa aming kalagitnaan, Panginoon. Kami po'y pangunahan niyo, Panginoon, magwala niyo po ang bawat isa na makikinig ng inyong pong salita, gayon din, Panginoon, ang inyong pong mensahe, Panginoon, Lord God. Ituro niyo po sa amin ito. Ito po aming dalangin sa inyo at aming pong pinapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, tayo po makapuna. Okay, so ngayon po, ang ating pong topic this morning is, actually, tatlo po yan, no? Focus, fight, and finish. Now, sa akin po, no, mga kaibigan, no, mga kabataan, ang aking tema na aking pong itatalakayin po ngayon pong umaga ngayon ito is the word focus. Hello? Hi. No? Parang matamlay ah. Hi. Hello? Hi! Ganyan ba yung energy ng tayo? Okay, so yung the word focus means what? Ano yung salitang focus? Ibig sabihin, yung focus mo, halimbawa, ako yung nandito sa unahan, ang focus mo dapat ay nasa akin. Tama? Hindi ang focus mo na nasa katabi. Hindi ang focus mo ay kay sister. Hindi ang focus mo kay brother. Ang focus mo kanino? Kay pastor at sa kanyang pinipreach at sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Okay, so ngayon po, yung salitang focus, manatili kang nakatingin, no? Kung sino man ang nagpipreach, at dapat ikaw ay attentive sa mga salita ng Diyos. Amen? By the way, ako po si Pastor Gary Bilyoga. Ano po? At pinangalan po sa akin ay Gary B. Bilyoga kasi nga, munti ko ng ka-birthday si Gary B. Ano, kasi si Gary B is August 6 pinanganak. Ako ay pinanganak sa August 7. No, kaya yung tatay ko nakakita ng sa dyaryo. Ano, birthday ni Gary B that time. Ako ipapanganak pa lang. No, kaya ang pangalan ko is Gary. No, Pastor Gary B. Ano? At Bilyoga yung aking hindi man Balensyano. Okay, so ako po mga kabataan ay bunga ng camp. Bunga ko ng camp. At way back
2010. Ilang taon na yun, Pastor? Ilang taon na po yan? Ilang taon na nakakalipas? That is 15 years. Ako po ay 19 years old that time. Huwag nyo na computing kung ilang taon na ako ngayon. Madali naman siguro computing. At ako po ay bunga ng camp and ako po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. At ang tema namin noon is running the race or run the race. Alam niyo yung verse na yun? Hebrews chapter 12, verse 1 and verse 2. And that, yung verse 2, yun yung ating pinakahuling pag-uusapan, yung verse 2. No? Nang sinabi doon is, looking unto Jesus, which means, you need to fix your eyes to Jesus. It means, you need to focus your eyes to Jesus. Amen? No? So ngayon po, ay nais ko po na hingin ang inyong atensyon, no? Be attentive to the Word of God, because our theme or our topic is focus. So ngayong po umagang ito, bilang isang sundalo, we are soldiers of God. Amen? At sabi kahapon sa yung speaker kahapon natin, ang sabi, ang Kristiyano ay siya po ay wala sa playground. He is not on the playground, but is what? He is on the battleground. Amen? Sapagkat, bakit po sabi ng ating ng teksto o yung ating topic is battleground? Because we are in spiritual warfare. Amen? We are in spiritual warfare. No? Sapagkat ang ating pong pakipaglaban hindi sa anumang laman o dugo, kundi sa spiritual. Pag-uusapan natin po ngayon pong umaga pong ito. Ngayon po ay pag-uusapan po natin mga kapatid, what is the result of being unfocused? Ano ba yung resulta ng isang Kristiyano o ng isang kabataan o ng isang tao na hindi siya nakapokus, na hindi siya totoong nakakonsentrate? No, bilang isang kabataan, dapat malaman natin at maintindihan natin, ano ba yung buhay ko? Ano ba yung buhay kong tinatahak? Ano ba yung buhay na aking pinapangarap? Mga kabataan, alam po, di ko po alam sa inyo mga kabataan kung kayo po ay ang inyong pamilya, kung kayo ay hiwalay ang inyong mga magulang, hindi ko po alam. Ngayon po, pag-usapan natin, bakit maraming kabataan ang lulong sa mga maraming bisyo, maraming kabataan ang rebelde sa magulang, maraming kabataan ang nagsusugal, dito mga kabataan dito sa Mugpog, maraming kabataan dito sa Mugpog ay lulong sa sabong, scatter. Scatter. Nakabili ng motor. Pero totoo yun nakabili ng motor. Dahil sa scatter. Bata pa. Pero ang tanong, nakabili ka nga ng motor o ng bagay sa buhay mo, ang tanong, ayos ba ang buhay mo? Hindi. Maraming kabataan ay adik sa cellphone. Hello? Wala nang time sa paghuhugas ng plato. Bakit po? Sapagkat hindi nakapokus Hindi nakapokus sa pag-aaral, hindi nakapokus sa kanyang gawaing bahay, hindi nakapokus sa kanyang magulang. Number 1 po, now what is the result of being unfocused? Number 1, yung salitang mistakes. Ano pastor yung mistakes? Dahil sa iyong hindi pag-focus sa mga bagay-bagay, puro pagkakamali ang nangyayari sa iyong buhay. Amen? Di ba po? Sabi ng mga magulang natin,
O sabi ng mga tatanda, sabi yan, anak, ining, huwag ka nang gumaya sa amin. Sapagkat napagdaanan na namin yan. Bakit po? Sapagkat sila noon, kung bakit nila sinabi yon, sapagkat sila'y nagkamali noon. Right? So tayo mga kabataan, mga kapatid, kung nais po nating mabago yung buhay natin, kung nais po natin ang buhay natin ay matuwid, kailangan dapat tayo ay focus. Ngayon, ano to ngayon? Tanong po sa inyo mga kabataan, saan ka ba kayo nakapokus? Nakapokus ba kayo sa pag-aaral? Nakapokus ba kayo sa pag-aaral? Nakapokus kayo sa pag-boyfriend at pag-girlfriend? Mga kabataan, madali lang po ang madali lang ang mag-asawa. Tama? Dapat muna ay mag-focus muna kayo sa iyong aralin. Amen? Dapat mag-focus muna kayo sa school. Ano? Pastor ang pogi! Pastor ang cute eh! Ngayon ang tanong, pag kayo ba ay nag-asawa, mabibili mo ba yung pogi na yan o gwapo na yan? Na pag kayo wala ng bigas? Pastor, pogi! Kahit walang bigas, okay lang. Kahit gaano ka pogi yan, pag tamad yan. Papangit yan. Amen? Yes! Sa una lang pogi yan. Pogi lang sa una yan eh. Di ba? Sa una lang yan, susuyuin ka. Mahal na mahal kita. No? Sabi, lahat ng kahit tala sa langit ay aking susungkitin. Aba, talaga naman yung mga kabaihan na yan eh. Ngayon, pag kayo mag-asawa na, dahil pinili mo pogi lang, yung pala tamad, sinang kapangit? Yung babae. Diba? Stress na eh. Ano ngayon? Minsan, mga kabataan, madali lang umibig. Tama? Pero dapat nyong unahin na kayo ay maging professional muna. Sapagkat pag ikaw ay naging professional at ikaw ay may trabaho, magiging maayos po ang buhay nyo. Tama? Tama ba yan? Kasi bakit? Meron kang goal eh. Meron kang focus. Anong focus mo sa buhay mo? Makapagtapos ng pag-aaral. Sapagkat madali lang ang pag-aasawa. Tama? O ngayon, maraming kabataan, sabi po sa statistic, nung 70s, 80s, maraming pong kinasal, sabi doon, ay 80% ay buo. Yung mga kinasal. Pero ngayon pumasok yung 2,000 hanggang sa atin ngayon, 30% hiwalay. Buo. At 70% ay hiwalay. Bakit? Sapagkat madaling nag-asawa. Gusto niyo ba 'yon? Kawawa yung mga kabaihan. Kaya kayo mga kabaihan, maging matalino kayo sa pagpili. Tama? Maging matalino kayo kasi pag hiniwalayan kayo, mahirap na kayo makahanap. Tama ba? Kaya kung kayo hindi matalino sa pagpili ng asawa, sira ang buhay. Sira ang pamilya. Kawawa yung mga bata. Kaya yung mga kabataan nahiwala yung kanilang magulang. Ano ang nangyayari? Broken family. Ano nangyayari? Nagbibisyo yung mga kabataan. Rebelde sa magulang. Walang tamang, hindi tinaturuan ng maayos sapagkat kulang. Sapagkat nanay lang
nagtataguyod sa kanilang pamilya. Kaya kayo, mga kabataan, ay dapat tayong matuto sa mga pagkakamali ng iba. Pagkakamali ng ating magulang. Pagkakamali ng ibang tao na dapat tayo dapat nating ang ating focus bilang kabataan ay mag-aral muna tayo. Amen? Mag-aral muna tayo, magtapat tayo sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Yun ang dapat natin gawin bilang isang Kristiyano. Tama ba? Amen? Sapagkat, kung hindi tayo nakapokus mga kapatid, mga kabataan, puro pagkakamali lang yung ating daranasin. At ang resulta noon, di ba? Mahirap yung ating buhay. Ihirap at ihirap at ihirap yung ating buhay. Okay, number 2. What is the result of being unfocused? Number 1, mistake. Number 2, you are being misconnected. Kung ikaw Kristiyano, mga kabataan, kung kayo Kristiyano, mga kapatid, yung the word misconnected means you are connected in a wrong way. If you are Christian, if you are saved this morning, mga kapatid, you are connected to God. Amen? You are connected to God. You are Christian eh. You are saved. But if you are misconnected, means you are in a wrong path. Means you are in a wrong way. Amen? Ibig sabihin yung lakad mo hindi will ng Panginoon. Na ang kalooban ng buhay ng Panginoon sa buhay po natin ay lumakad po tayo saan? Sa kalooban ng Diyos. Amen? Anong kalooban ng Diyos sa buhay po natin? Dapat tayo nagsisimba. Amen? Dapat pag inimbitahan tayo ng ating kaibigan sa simbahan, it is a right. It is a will of God. Amen? But, kung tayo, mga kapatid, minsan ng mga kabataan dito, kung sino pa yung Kristiyano, sila pa yung nahahatak. Kung sino pa yung mga Kristiyano, hello? Kung sino pa yung mga Kristiyano, sila pa yung na-impluwensyahan ng mga unbeliever. Na imbis na sila yung nag-i-invite sa simbahan, sila pa yung na-i-invite sa kalokohan. Right? Pastor, kasi nakakahiyang mag-invite eh. Pastor, hindi ako marunong mag-share eh. Pero pag na-invite ng inuman, isang shot lang naman eh. Isa lang naman eh. Konti lang naman eh. Alam niyo po, pag pakonti-konti, dadami din yan eh. Di ba? Pakonti-container. Container na yun. Di ba? Konti lang yun. Pero pag dumami, pag pakonti-konti, naiipon. Hello? Galit kayo? Galit kayo sa akin? Totoo ba yan? Totoo po na, totoo. Alam niyo mga kabataan, ang pinaka-the best na dapat natin gawin sa Panginoon, imbitahan natin ang ating mga kaibigan. Bakit po? Sapagkat isang araw, dito masaya ginagawa mo. Ikaw ay naglalasing, di ba? Ikaw ay nagsusugal. Pero isang araw, pag hindi mo tiyak ang buhay mo, saan ang punta mo? Sa impyerno. Kaya kung ikaw kabataan, kaibigan, ikaw ay believer, ikaw ay saved, imbitahan mo yung kaibigan mo, kaklase mo, kamag-anak mo, pamilya mo sa Panginoon. Para saan? Para sila'y magkaroon ng katiyakan at ng relasyon sa Panginoon. Tama ba? Kaya bilang isang Kristiyano, ayaw natin po na tayo misconnected sa Panginoon. Now, what is the result of being unfocused? Number 1, mistake. Puro pagkakamali. Number 2, misconnected. Hindi tayo na-connect sa will ng Panginoon. Number 3, we are misdirected. Ano pa the word na misdirected? Sabi, it is the right path. No?
pero yung path mo, palayo. Sabi ng Bible, we are separated from the world. Amen? Nung tayo po mga kabataan, ngayon, yung mga ligtas po, mga save, nung tayo po ay nasa mundo, tayo ay inalis ng Panginoon sa kadiliman, tungo saan? Tungo sa liwanag. Now, if you are saved, no mga kapatid, ikaw ay inalis ng Panginoon doon sa kasalanan at ikaw ay nilagay saan? Sa kabanalan. Ikaw ay nasa lugar ng madumi at ikaw ay nilagay sa malinis na lugar. Nakuha nyo? Ikaw ay yung damit na punong-puno ng dumi, ngunit ikaw ay nilinis ng kanyang dugo at ngayon ay malinis na. Right? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo ay bilang isang kabataan, maraming kabataan ay naligaw ng buhay. Maraming kabataan ay nanulong sa droga. Maraming kabataan ay nanulong sa sugal, sa sabong. Gusto niyo ba ang buhay na yon? Alam niyo po, ang best na buhay na dapat nating ay yung buhay na nasa Panginoon. Tanong niyo po sa amin, mga pastor, anong buhay namin kung kami ay wala sa Panginoon? Si Pastor Ray, inyo, anong buhay meron yan kung wala sa Panginoon yan? Di ba, Pastor Ray? Barangbado yan. Sigayan ng kanilang lugar. Di ba? Sabi niya sa lansangan, sinong matapang dito? Lumabas kayo! Ay, may lumabas na isang matapang din. Ako matapang! Ay, dalawa na tayong matapang. Sabi ng isang ako ang leon sa tahanan. Sabi ng asawang lalaki. Leon siya. Diba? Tapang Sa nakipag-inuman siya. Leon ako sa aming Dumating yung asawa. Sabi, Renan! Bakit? Yun ang nag-aalaga sa leon. Yung asawa ko. Umamoy, di ba? So number 1, because we are unfocused, puro mistake yung ating buhay. We are misconnected. And we are, yung buo ang ating lakad, mga kapatid, yung ating landas is misdirected. Huwag nyo na pong lakaran yung mga nilakaran ng mga tao na nagkamali noon. Huwag nyo na lakaran yung mga magulang natin na naghiwalay. Huwag natin lakaran yung mga tao na nalulong sa anumang droga. Alam niyo po, sabi sa akin noon, nung ako'y nasa Cavite, sa aming lugar, sa Dasmariñas, yun po ay tapunan ng mga taga-Tondo, doon nirelocate. Kaya sa amin, uso doon, bubulagtakan na lang pag ikaw ay pasiga-siga. Kaya sa amin, wala yung lakad na gano'n, ang lakad na, yung yung kiliking yung siga. Wala doon. Kasi pag gano'n ang lakad mo, may tara ka na dito sa kilikili. Bubulagta ka na lang sa kanto. I speak. Yung isang katropa ko, napagkamalan. Sinalvage sa ilog. Yung isang barkada ko, labas-pasok sa kulungan. Kasi nagnanakaw, kasama kami noon Naano din ako dami, na-influensyahan ako. Ibenta ko yung tanso ng tatay ko. Dahil pang inom namin. Yung tatay ko naman, naghahanap tanso ko dito. Mga tropa ko,
Ay, kuhain mo yung tanso ng kaldero. Pati kaldero, binenta namin. Para lang may pang-inom kami. O ngayon, yung kaibigan ko, doon tayo sa ano, kasama namin doon, na siya'y addict sa marijuana. No, ibig sabihin, MJ, no? MJ. Ang tawag sa amin dati, no, ay Doobie. No, Doobie-Doo. Ayun yung kanta, di ba? Yung Doobie-Doobie-Doo. Hindi ba eh, yun eh. Yung kanta ng Kamikaze, di ba? Yung tawag doon sa amin ay Doobie. Sabi sa akin, Gary, huwag ka nang pumasok sa gantong bisyo. Kasi ako, gusto kong lumabas, pero hindi ko kayang lumabas. Biri mo yung adik, marunong pang yung mag-encourage na wag mo nang subukan. Sabi ni Duterte, wag mong subukan. Masisirang buhay mo. Di ba? Biro mo yung adik, ayaw niya akong pumasok doon sapagkat siya, gusto man niyang lumabas, pero mahirap lumabas. Kaya hindi ako tumuloy. Salamat na lang doon sa taong yun. Ayaw niya akong mapahamak. Ayaw niyang maimpluwensyahan ako. Na kahit siya'y adik, ayaw niyang masira yung buhay ko. Meron bang kanyang kaibigan? Yung kaibigan niya minsan, gusto kayong mapahamak. Tama? Okay. Now, what is the result of being unfocused? Mistake, misconnected, misdirected. Pangalawa po, ito po yung ating What is the reasons why we need to be focused? Number 1, because of Satan deceiving us. Now that our team, mga kapatid, mga kaibigan, battleground is spiritual warfare. Because Satan wants to deceive you. Ang gusto ng kaaway, ang gusto ni Satan, yung mga kabataan, ay mawala sa direksyon na maganda sapagkat isang araw, ayaw niya na magamit sa Panginoon. Alam niyo po, even yung mga kasamahan ko noon, nakasama ko sa worker. Kami mga full-time worker sa church. Kahit worker ka, kahit naglilingkod ka, kahit ikaw ay faithful sa gawain, si Satan wants to deceive you. Kayo pa kaya na hindi naglilingkod sa Panginoon? Kayo pa kaya na hindi tapat sa Panginoon? Sabagay, sabi nga ng paano ko ba yan? Hindi naman tapat yan. Yung mga kasamahan ko noon, yung dalawa doon, nag-backslide. Ay, hindi nga lang dalawa 4 sila. Mga workers sa simbahan. Mga tapat sa simbahan. Pero na-deceive ng kaaway. Because Satan wants to deceive us. Ayaw niya na ikaw ay lumago. Ayaw niya na ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Ayaw niya ikaw ay mag-focus sa gawain ng Panginoon. Gusto niyang masira ang buhay mo. Amen? Gusto niyang masira yung buhay mo. Ayaw niyang mabuo ang pamilya niyo. Ayaw niyang ikaw ay mangarap ng mataas sa pangarap. Gusto ng kaaway masira ang buhay natin para lang hindi tayo magtapat sa Panginoon. Hello? Gising pa kayo? Hi! Yan, matagal tayo kasi tapat to kayo Mga alas 2 tayo matapos ito. Wala pa tayo sa kalahati. Nasa pa lang tayo? Nasa introduction pa lang tayo. Nais ng kaaway na tayo ma-deceive. So number 1, yun? What is the reason why we need to focus? Because Satan deceive us. Number 2, because Satan wants to what? To distract us. Yan, gaya niyan. Distracted yan. Umuulan.
Kasi nakaraan taon, umulan ng malakas. Yung mga gamit, nabasa. Kaya yung mga bata natuto na. Lesson learned. Okay, number 2, Satan wants to what? To distract us. Ano yung salitang distraction? Winawala ka sa focus. Tama? Ano yung mga way ni Satan para mawala ka sa gawain? Sige nga, magkaroon na tayo ng ano. Ano yung mga way ni Satan para mawala ka sa gawain, para ma-distract ka? Pauntokin ka? Gusto, nakakanto kang preaching Sa simbahan, ano yung way? Bakit nakatamad ka na magsimba? Ha? Na-episode kasi si Brad, lagi ng bully. Ano pa yung distraction? Bakit minsan ayaw na natin magsimba? Marami. Tama? Marami mga kabataan. Tayo yung nadidistract sa mga maraming bagay. Okay? Okay, last na tayo. Last. Doon tayo mga kapatid sa yung sinasabi ko kanina sa inyo sa Hebrews chapter 12 verse 2. Verse 1 muna. Hebrews chapter 12 verse 1 and verse 2 sabi yan, wherefore seeing we all are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which though easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Okay, verse 2, sabi ng Bible, looking unto what? Unto Jesus, the finisher, the author and the finisher of our faith. Sabi ng Bible, mga kapatid, tumingin tayo sa Panginoon sapagkat siya ang may akda at siya ang ang siyang magtatapos ng ating pananampalataya. Now ngayon, Pastor, ako'y offended sa simbahan. Pastor, ako'y nangihina. Pastor, maraming chismis sa mga chismo sa simbahan Hindi ako makapag-focus sa simbahan, sa Word of God. Maraming marites. Pastor, ako'y binasted ni sister. Ayoko na magsimba. Ayan ang problema minsan. Kaya kami, mga pastor, ay pinagbabawalan namin kayong magligawan sa loob ng simbahan kasi pag may nabasted, titigil kayo. Hindi namin kayo pinagbabawalan na kayo ay tama. Pero sinasabi namin mga pastor na wag muna ngayon, may tamang panahon. Right? May tamang panahon. Anong tendency? Pag kayo ay binasted, anong gagawin nyo? Titigil kayo, di ba? Mawawala ka sa gawain. Kaya kami, sinisiguro namin ang bawat isa sa inyo sapagkat ayaw namin na magkaroon ng ganong pangyayari. Ang sinasabi ng mga pastors, wag muna ngayon, may tamang panahon. Minsan, ang mga kabataan, nagmamadali Ang tanong, kaya niyo ba? Ang tanong, kaya niyo ba mag-asawa? Kaya na maghugas ng pinggan? Oy, gusto niyo na mag-asawa? Kaya na, pastor, maghugas ng pinggan Kaya na magluto? Oy, parang gusto na mag-asawa, Pastor Joshua, dahil lakas ito ng boses. Kaya na maglaba? Parang gusto talaga.
Ang tanong, may trabaho na ba kayo? Ayun lang. Pag wala pa kayong trabaho at wala pa kayong stable na financial, huwag muna kayong mag-boyfriend at mag-girlfriend. Saan kayo hingi ng pan-date nyo? O sa magulang nyo? Di ba nakakaya kayo? Nananawaan nyo, hindi kami stricto sa inyo. Pinoproteksyon lang namin kayo. Sapagkat gusto namin kayo isang araw ay magtagumpay muna sa gawain at magtagumpay sa buhay. Ayaw namin kayo na mapariwara kayo. Tama? Ayaw namin na kayo ay mapariwara. Ayaw namin isang araw ikaw ay lulunok ng tig 150 pakwan. Ano yun? Buntis. Dahil walang trabaho, kayo nang hingi. Ma, panggatas nga dyan, ma. Oh, hindi nyo kaya. Bakit? Sapagkat wala pa tayong kakayanan. Kung kayo ay may trabaho na stable lang yung pwede na. At nakatapos na kayo sa pag-aaral ninyo. Tama ba? Okay, isang araw, titingnan nyo yung mga preaching. Ay salamat sa pastor, sa mga pastor na nagturo sa amin. Salamat sa mga pastor na nag-intindi sa amin. Salamat sa mga pastor na nagtiyaga sa amin. Sapagkat napaayos yung buhay namin ngayon. Di ba? Kami mga pastor, salamat sa mga pastor namin na kami pinagtiyagaan. Kami mga rin kami dati. Mas loko-loko pa nga kami. Di ba, Pastor Renan? No, Pastor Josh? No? Pastor Renan lang pala. O kami, mga pasaway kami noon. Kami mga worker dati, nagbububugang kami sa simbahan eh. Oo. Nagsuntukan kami sa loob ng simbahan. Biray mo yun? Puro bangas-bangas yung mukha. May mga pasa-pasa. Nauso yung UFC. Yung chinochok, ginaganon. Na-headlock. Ganun kami natin, no? Pero, sinaga ng pastor namin. Sinaga kami. Hanggang kami ay nasa gantong kalagayan na alam namin na kami ay nasa kalooban ng Diyos. Sabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of faith. Sino yung dapat mong pagpokusan? Huwag yung problema. Huwag yung ikaw ay natisod sa ibang tao. Huwag sa ibang tao. Amen? Amen. Dapat ikaw ay nakapokusan sa Panginoon. Now, tawagin ko isang mag-example. May example ako, illustration. Brother Jericho. Tawagin kita dito. Nakapag ako. Yung illustration about sa focus. Ito, may dala ako nakapulot ako dyan sa tabi. Okay, yung salitang focus, di ba? So ito ay tumutukoy sa Panginoon. Okay. Halimbawa lang, illustration natin. Hawakan mo, brother. Tapos try mong i-balance na nakatingin sa kanila. Ito ka. Dito ka. Yan. Lakad ka. Tingin ka sa kanila. Lakad ka. Tingin ka. Anong nangyayari? Natutumba, di ba? Pero pag tumingin siya doon dito sa, ano ba tawag ito? Basta sa tubo na to. Sige, lakad ka. Nakatingin ka dyan. Ano na nangyayari? Natayo niya pag nakatingin ako sa inyo, ano nangyayari? Nawawala sa focus, pero nakatingin ka dito, nakakaya mong itayo. Bakit? Sapagkat ang focus mo nandito. So ngayon ang tanong, pag nakatingin ako sa inyo, sabi nga, si Jericho sa inyo, sira yung ating buhay. Right? Bagsak. Pero pag tayo ay nakapokus dito, ito yung illustration sa Panginoon. Pag tayo nakatingin sa Panginoon,
Di ba? Nandun po yung ating nandun yung ating focus. Ibig sabihin, dapat lang tayong tumingin sa Panginoon. Magpatuloy tayo kahit anong mga problema at mga pagsubok na ating pong nararanasan. Amen? Amen.